Uwi na. Let's go. For today's episode, let's talk about basic essentials sa pag-create ng videos. Hindi na lang para sa vlogging. May mga tao kasi na gusto lang talaga nila mag-create ng Instagram Reels or Facebook Reels or gusto lang talaga mag-shoot ng videos for stories. Yung mga equipment na babanggitin natin today, ito yung mga nakatulong sa akin para magkaroon ng confidence na magsimula sa pag-create ng ganito, vlogs or pag-create din ng mga Reels. Simulan na natin sa pinaka-importante sa akin so far, yung source of light. Pwede kayong mag-rely sa natural light lang, but minsan kasi may mga sitwasyon na gusto nyo mag-shoot ng video kaso sobrang dilim. Like for example, gabi. Malaki yung matutulong kung meron kayong remote light or yung mga gantong klase na chargeable lang. Yung mga pinopost kong videos dito sa YouTube and sa Instagram, ito yung ginagamit ko kapag nagsishoot ako sa mga madidilim na lugar. Yung brand na to is yung Ulanzi, sobrang affordable lang niya, tapos pwede nyo siya mabili sa Lazada or sa Shopee. It's 7:15 AM and medyo maliwanag na sa labas, napapalibutan lang talaga tayo ng puno kaya medyo madilim. Mapapansin nyo lang na meron talagang nakasetup na ilaw dyan kasi makikita nyo yung reflection ng shadows. But kung ganyan lang, parang normal lang siya. Meron na rin kasi siyang kasamang diffuser kaya pwede nyo talaga ma-adjust yung ilaw na parang magmumukhang natural or soft lang. Ang maganda pa dito sa portable light na nabili ko, meron siyang kasamang magnet na pwede kong madikit kahit saan. Meron din siyang screw sa baba na pwede mo makabit sa tripod or gorilla pod. Kung wala kayong time, umorder ng ganito online, pwede naman kayo gumamit ng flashlight. Ang downside lang kapag gumamit kayo ng flashlight is hindi nyo siya pwede i-diffuse. So minsan ang ginagawa ko kapag ganun or yung gamit ko noon is flashlight, pinapabanda ko na lang siya sa pader. Lalo na kapag light lang yung surface ng pader, kapag tinutok nyo yung ilaw doon, bumabanda siya tapos ayun na, in that way, nadi-diffuse na yung light. May mga iba na umu-order ng ring light, but for me kasi parang hindi ko masyado feel gumamit ng gano'n kasi feeling ko pambabae. But sa akin lang yun, hindi ko sinasabing pangbabae lang yung ring light ah. Hindi kasi mawala sa isip ko na parang pang makeup tutorial yung mga ring light. Yun lang yun. Tinurn off ko muna siya. Kung makikita nyo, okay pa naman yung ilaw kasi nga, ayun, okay pa naman yung source of light natin. Let's go! Kaya ako rin sinasuggest na mag-invest sa portable light kasi lahat ng camera, kahit phone or digital camera yung gamit nyo, meron lang talagang hangganan yung functionality nila pagdating sa madidilim na lugar. Picture or video yan, makikita nyo yung pagiging grainy ng footage, out of focus, tapos low quality talaga. And sometimes yung paggamit lang ng kahit anong simpleng source of light, mag-i-improve na ulit yung quality. Okay, so yung next essential naman natin is yung camera or phone. Kahit iPhone or Android, as long as nagre-record and willing kayo maglaan ng time para mag-edit, pwede na yun. Initially, ang gamit ko is Android, but I decided na mag-upgrade sa DSLR, but hindi ko naman siya mako-consider na upgrade kasi lumang DSLR yung gamit ko. Pero ang habol ko kasi dito is yung interchangeable na lens. And if you decide na gumamit ng lumang DSLR, make sure na meron siyang flip screen para makikita nyo yung mga unwanted things na ayaw nyo isama sa vlogs. Pero of course, kung meron na kayong funds para gumamit ng medyo recent na mga digital camera, then much better. Sa pagkakaalam ko, yung mga iPhone and yung mga high-end na Android, pwede na rin mag-capture ng 4K na footage. Hindi kagaya nito na 1080p lang. Ang nilamang ko lang sa karamihan ng phone na ginagamit pang capture ng video is pwede ko siya palitan ng lens. And yung third essential na gusto ko i-mention agad is yung microphone. Maraming budget na lapel mic na mabibili online sa Lazada or Shopee na pwede nyo i-attach sa phone nyo tapos i-sync nyo na lang sa camera. Kung wala naman kayong time para humanap ng lapel mic online or any wireless mic online, pwede rin naman kayo gumamit ng phone. Kagaya ngayon sa akin, yung gamit ko lang is yung mic ng Android phone ko. Laging sinasabi ng mga professional or ng mga established na vlogger na di bali nang hindi maganda yung footage mo, basta maganda lang yung pagkaka-record ng sound, okay na yun. And kung sakasakali na phone lang yung gagamitin nyo pang record ng voice or ng sound, marami na tayong mga free software na pwede nyo magamit para pagandahin nyo yung quality ng tunog. Sa Adobe browser, pwede kayong mag-upload ng voice recording, then ibabalik nyo sa inyo yun ng malinis na. Ilalagay ko yung link sa baba para pwede nyo i-try kasi free lang din naman yun. Okay, so kailangan ko ipa-vaccine today yung dalawa naming aso for anti-rabies or anti-rabies. Hindi ko alam kung ano yung pronunciation, but yun yung pinaka-agenda natin for today. Let's go! So Chacha, papagas pa tayo. Ready ka na ba?
Laging kabado yung mga yan kapag ibabaksin na. Pero pag nandun naman, nagbe-behave naman na sila ng maayos. Okay, so next is yung editing software. Sa akin, I still use CapCut. Hindi ko gusto yung bagong version nila ngayon. Nakahanap ako ng installer na yung mga 3.6 something pa, mga 2023 na editor na CapCut. Sometimes I use DaVinci Resolve pero hindi siya kasi kaya ng laptop ko and nagiging laggy. Kaya ang hirap mag-edit. And going back dun sa CapCut, itong bagong version nila, ang dami ng mga basic tools na kailangan mo na bayaran, hindi kagaya dun sa older version na magagamit mo yun ng mga libre lang. But kung magde-decide kayo, gumamit ng CapCut, maganda pa rin siya as a beginner tool. I'm using CapCut for more than 2 years na and nagamit ko na siya halos sa lahat ng klase ng platform, sa laptop, sa tablet, tsaka sa phone. In my opinion, yung pinaka-beginner friendly and magandang magsimula ng pag-edit gamit yung CapCut is yung sa laptop version. Dito kasi pwede ka maghanap ng mga old version ng CapCut, hindi kagaya sa tablet tsaka sa phone na sobrang daming ads tapos i-force ka talaga nila bumili ng subscription. But kung wala kayong laptop, okay lang din naman. Pwede pa rin naman kayo mag-edit gamit yung phone or yung tablet. Ang iwasan nyo lang kasi dito is yung may magagamit kayong tool na kailangan may bayad pala. Tapos kapag time na para i-export yung project, makikita nyo na bigla kayong sisingilin sa huli. Yun yung nakakaurat dun sa lahat. Tapos ang mangyayari, uulit-ulit kayo sa pag-edit and papalitan nyo lahat ng may bayad. Next naman is kung gusto nyo seryosohin yung content creation, you have to make sure na meron kayong tripod. Tripod will secure that you have the right shot, making sure na tama yung angle, straight, and nakafocus ng tama. And the good thing about sa tripod is once na na-secure mo na yung camera dyan, all you have to do is to relax and magsalita sa harap ng camera. And isa pa, setting up your camera on a tripod will help you capture candid moments na pwede mo ma-add sa mga b-roll. One last thing na gusto ko i-add sa tripod is hindi niya kailangan maging expensive or mahal. Marami kayong makikita dyan online na budget yung price niya pero sturdy, mabigat, tapos makapal na rin yung mga bakal niya. So pag ganun, goods na yun. Lipat lang din muna tayo saglit ng location kasi nalobat din yung camera. Okay, so the last thing that I want to make sure na meron kayo is yung storage ng mga equipment na gagamitin nyo. Kahit simpleng backpack lang naman, okay na yun. Basta siguraduhin nyo lang na nakasecure, lalo na yung mga lens kasi pinakaiwasan talaga natin yan is maggasgasan. Tapos yung ibang equipment nyo sa loob is baka mabali. Bukod sa backpack, kung makikita nyo yung blue na bag sa likod, isa din yan sa mga lalagyanan ko. Diyan ko minsan nilalagay yung gimbal, pati yung tripod, pati yung drone. Yung drone ko meron siyang sariling bag, but nilalagay ko lang din siya sa loob nito para mas sama-sama sila tsaka hindi na mahirap kapag kailangan ko gamitin. Yung iba meron silang specific na aesthetic na camera bag kaso ang problema doon is may kamahalan. Sa akin minsan ginagawan ko lang ng paraan like minsan yung mga lens binabalot ko sa mga medyas or mga maliliit na damit or anything na mga sensitive na equipment na ayaw or prone sa damage, sila yung mas binabalot ko. One thing I want to add is sinisecure ko rin yung ilalim nung bag, nung backpack tsaka tong blue na bag na to na malambot para kung sakasakaling minsan biglang kailangan sila ibaba. Hindi magiging ganun kalakas yung shock tapos hindi agad madadamage kung ano man yung mga nasa loob. That's it for me guys. If you want to add any equipment na tingin nyo makakadagdag dito sa mga essentials na to, please comment down below. Kung gusto nyo rin naman mag-share ng at least 5 basic essentials ng sarili nyong version, comment nyo rin sa baba. Thank you all for watching and see you again next time. Peace!